Alam niyo mga kababayan, hindi ko mawari kung ano ang mayroong pag-uutak, may pag-iisip itong mga puki ng inang itong mga bobo na mga vlogger ng kapartido ng mga DDS na tanga. Bakit ko po nasabi? Si Manila Mayor Isko Moreno, isang punong ama ng isang lungsod. Alam natin masipag si Manila Mayor Isko Moreno. 24 hours nagtatrabaho ang mama, kumikilos para sa kanyang mga kababayan dyan sa lungsod ng Maynila. Yun ang kanyang pinipriority. Hindi siya nakikialam sa usaping pampolitika, wala siyang pakialam kung anong kulay mo pag pumunta ka sa kanya. At ang pagpunta mo sa kanya ay para dumamay sa mga taga-lungsod ng Maynila. Yayakapin niya at tatanggapin niya ang tulong mo. Ganon si Manila Mayor Isko Moreno. Pero itong mga buwaka ng inanto na kuda ng kuda, ngaungaw ng ngaungaw, atungal ng atungal ang mga puki ng inantong mga DDS, kung ano-ano mga pinagsasabi. Wala daw utang na loob kay Pangulong Duterte. Wala daw utang na loob si Manila Mayor Isko Moreno kay Vice President Burike, Laulaw at Gaga na si Sara Duterte. Bakit? Ano bang pinunta ni Pangulong Marcos doon? Nagbigay ng tulong. At higit sa lahat, yung paglapit na kay Manila Mayor Isko Moreno ay wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang kondisyones. Pero itong puki ng inang mga DDS, ayaw ng ganyan. Dahil ang gusto nila, dapat si Manila Mayor Isko Moreno ay hindi tanggapin ang tulong na binibigay ng gobyerno. Ganyang katanga, ganyang kamentalidad ang mga utak ng mga Duterte panatikong vlogger. Lalong-lalo na yung isang nagpapakantot sa bayag niya at sa puwit niya, itong si Jojo de Guzman na tarantado, bakla, inutil at hindot sa araw-araw. At ito pang puki ng inang mga to na si Spencer Lacale na hindi mo mawari kung tinatayo ang baba ng bayag niya. Ang galing niyong bumakbak. Samantalang noong 2022, gamit na gamit niyo si Manila Mayor Isko Moreno. Alam niyo, itong mga problema to, nagkuda ng kuda, ngak-ngak ng ngak-ngak, kung ano nung pinagkasibi kay Manila Mayor Isko Moreno, hindi naman mga taga Maynila. Hindi naman nila naranasan tumira sa Maynila. Kaya hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Manila Mayor Isko Moreno na under leadership niya. Uulitin ko, kahit anong galing mo, kung ikaw lang ang kikilos niya sa isang lugar, hindi mo kakayanin. Kailangan at kailangan ng isang local executive ang tulong ng national government. Yan ang tandaan nyo, mga buwaka ng ina ninyo. Kasi si Manila Mayor Isko Moreno marunong magpasalamat sa mga taong nakakatulong sa kanya. Pero itong mga buwaka ng inantong mga DDS, ang gusto nito, magkahati-hati tayo, magkawatak-watak tayo, at guluhin ang ating bansa. Yan ang mga nasa utak ninyo dahil mga mentalidad ninyo, mga buwisit kayo. Mga Batang Maynila, sabay-sabay natin salubungin ng masigabong palakpakan at mainit na pagtanggap sa lungsod ng Maynila ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi tumitigil si Pangulong Marcos na tulungan ang lungsod ng Maynila. Tayo ngayon ay nagkikita-kita, nagkakasama-sama, dala ng panibagong tulong ng Office of the President through the leadership of President Bongbong Marcos sa kanyang Presidential Scholar and Financial Assistance as additional budget for every barangay. Mangyari ba, Mr. President, I would like to also inform you today, since yesterday, is the second tranche of your bigas bawat mamamayan program sa lungsod ng Maynila. Dinideliver po ngayon sa lahat, lalong-lalo na sa mga manggagawa na nasa loob ng Maynila. Kaya po, mga Batang Maynila, sabay-sabay natin salubungin
ng masigabong palakpakan at mainit na pagtanggap sa lungsod ng Maynila ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang malaking patunay na epektibong pamumuno ang patuloy na pag-aguntabay at pag-abot ng tulong ng pambansang pamalaan sa mga lokal unit. Ito ang muling nasaksihan sa lungsod ng Maynila ng personal pangunahan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Mayor Isko Moreno ang paglulunsad ng malawakang programang pinansyal at pagkakabuhayan sa buong Kalakhang, Maynila. Ang tagpong ito ay hindi lamang simpleng pagbisita, ito ay simbolo ng pagkakaisa, layunin para sa ikabubuti ng mamamayan. Bitbit ng Pangulo ang mga konkretong solusyon na direktang tumatama sa pangangailangan ng mga Manileño. Bukod sa tulong pinansyal para sa lungsod, naglaan din ang administrasyon ng karagdagang pondo para sa bawat barangay upang mas mapabilis ang paghahatid ng batayang serbisyo sa komunidad. Sinabayan pa ito na pamamahagi ng una at ikalawang yugto ng ayudang bigas, isang napakahalagang ayuda sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Higit sa lahat, namumukod tangi ang pagpapamahalaga ng Pangulo sa kinabukasan ng kabataan sa pamamagitan ng Presidential Scholarship. Ang pamumuhunan sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Maynila ay puhunan sa mismong pag-unlad ng bansa. Ang ganitong uri ng suporta ang nagbibigay pag-asa at pantay na pagkakataon sa mga pamilyang naghihikahos. Ang maganda rito, ang mga programang ito sa Maynila ay bahagi lamang ng mas malawak na blueprint ng administrasyon. Nakalatag ang mga katulad ng plano at ayuda para sa lahat ng lungsod at probinsya sa buong Pilipinas upang matiyak na walang komunidad ang maiiwan. Ganito ang mukha ng tunay na nagtatrabaho, Pangulo. At ang totoong serbisyo publiko, walang pinipiling oras, may malinaw na direksyon at ramdam hanggang sa pinakamaliit na sulok ng barangay sa pagtutulungan ng pambansang at lokal na pamalaan. Mas magiging malapit at abot kamay ang mas maunlad na bukas para sa bawat Pilipino.